Lord niya kami ulod yan, imuha ulod yan kanan, imo kami paspasan amahan, nagapo kami diyan kanimo Lord yan, bisan pa man amahan si Sister Sandra na mag-facilitate. Lord, gamita yang baba amahan Lord yan, yatag kaniya Lord ang anointing ang ikinahanglan, yatag kaniya Lord yan ang kadasig, kalipay sa pag-samyaw, sa pag-share sa imong pulong amahan. Lord, punuha siya sa mga espirituhanong kaalam Lord yan. Tagay siya man o kalinaw, kalipay siya kasing-kasing Lord. Isang paman ka na mo Lord yan, nagapong nagamit kami. Ikaw Lord yan, maghatag ka sa matag sa kanamo Lord yan, o kaalam espiritual. Abrihan nga mo muna-unang kasing-kasing amahan Lord. Nga mga pulong amahan Lord, nga imuha Lord yan. Pagawason naman yan sa baba sa imuhang mamumulong na initak na Lord yan. Lord, itugot amahan nga kini amahan Lord yan, muhatag ka na mo Lord yan. O kaalam espiritual nga kiniyaman o Lord yan, maghatag ka na mo sa o kaligod sa baruganan na amahan o Lord. Amahan, ikaw ang mamuhat, inintak na. Ikaw Lord ang manguna ka na mo Lord yan. Among ginasangat ka ni mo Lord yan, ang tanan Lord, na ikaw amahan Lord yan, mahimaya Lord yan, kaya ikaw ang sentro ni ining panagtigo. Sa amahan, kinitanan ang ihangin pasalamatan, pinagila sa matamis na pangalan sa Panginoon sa Kristo. Amen. Lord, kung ginahatan ang ikayon kay Sister Sandra. So, ngayong gabi sa tanong ng labanas itong radio. So, itong topic karon is about sa 7 feasts of the Lord sa Leviticus 23. So, kanino is make it simple lang po na ako para masabtan sa tanan kay dili pa pwede nga nakalalom akong pagsabot-abot sa kaning topic no. So, firstly is ang kaning 7 feasts is gihatag sa Ginoo kay Moses. Kay Moses sa Mount Horeb na kaning 7 instructions sa kanang sa pag-abot nila sa promised land o sa Canaan is kanang buhaton nila ni ng mga celebration no as kanang pag-remember na lang po sa kanang pag-save sa Ginoo sa ilaha sa sa ilang kanang naging kinabuhi dito sa kanang Egypt bali ba kay naging slave man sila tas gikuha sila sa Ginoo dito tapos kanang ihatag ang promised land sa ila sa Canaan. So kanang kaning 7 feasts po no is kanang related po ni siya kay Jesus Christ. So matapik po na to na unya. So are you ready to learn? Are you ready? Sige, go. Yes, ma'am. Backtrack. Back sa sugod. Pindutan. So, are you ready? Yes. Yes. Ready na mga naman? Ready na. Ready to learn about. So, if so, no, if so is, itong paminawan o maayo mo, ibutan mo to itong unang-unang kasing-kasing sa kaning pulong sa Ginoo na gamihatan ka sa to. Parang gagabiyon mo. So, go. Let's start. Before tayo start no, so mangutana ko each of every one of you kung naba may idea about sa 7 feasts. Muna mamati gani ini. There. Pausan. Okay, chill kayo. Do you have any idea about 7 feasts? Sino? Ni is 7 feasts of the Lord na ginaisutan. So, morning feast na siya. Nandiyan na ba ito feast of the tabernacle. Pamention to direct.
pa rin ginagawa. Ginahalan. May mga tushi. Parang Iglar to ganito sa paman. And Ray, Seven feasts of the Lord para sa mga mauni ang appointed ito ang panahon for Israel na i-remember o i-worship ang Ginoo. Ano yung pamahagi? Tindog lang. Tindog lang. Lord is Fiesta. sana siya Nibot na tula sa Arakan, uy. akong sagot ano sa 7 days of the Lord is kanang ano nila kabalan sa kaya ni Kuya Andre ang gina-celebrate ikaw ba ang gina-celebrate nila every kanang currently nila gina-celebrate with sa Ginoo kanang remember nila ang Ginoo na naa sila sa ilahang tubang kanang sanay ginag-guide sila ba. Mga taong okay, glory to God. So, padayon ta. So, learning objectives. So, know the 7 feasts of the Lord as written in Old Testament. Understand how each feast is fulfilled by Jesus Christ in the New Testament, then see the connection between God's law in the Old Testament and their spiritual meaning in the New Testament. And lastly, apply the lessons of the feast to daily faith and life. So, these 7 feasts are related to the following: the minister of Christ. So, the ministry of Jesus Christ on earth, the plan of redemption for the Israelites, and the inclusion of the Gentiles to the new covenant which was originally promised to the Jews. So, mao ni ang kanang calendar sa Hebrew calendar, no? So, ang Nisan nila is nag-represent as the first month of a year, no? Nisan or Abib. So, sa ato karon is March to April, then Ayar. Iyar or Zib. Nag-aano siya sa ato as April to May, Sivan, May to June, Tamos, kay June to July, July to August, Elul, August to September, then Tishri or Itamin is September to October, Marches Van or Bull, October to November, then so on and so forth. Familiar na to, no, ang kanang Hebrew calendar sa unang panahon. So mao na siya. So next. So the first 3 feasts celebrated in the first month. Ang first month is Nisan sa ilaha. So first month of 14, gina-celebrate nila ang Passover. So makita na to siya sa Leviticus 32 verse 4. Kinsa yung gusto mo basa sa verse? Christian sa Leviticus 30. Leviticus 32:4. Kani mic. Oh, mic siya. 23 siguro? Oh, ba? 32. 23 ay, 23. Leviticus 23. I-edit na lang to. Nabaliktad. 23, 6, 8. English, Tagalog. Ang pista ng paglampas ng anghel at pista ng tinapay na walang pampalsa. Ang pista ng
paglampas ng anghel at mga pista ng tinapay na walang pampalsa ay mga natatanging upang magtipo ng mga Israelita para sumamba sa Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel ay ginaganap sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan at sa ika-15 araw ng buwan ding iyon. Magsisimula naman ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. 4 lang, verse 4. Verse 16. Kaya lang yun. Okay. So, okay. So, sa 15 to 21, okay na ba? Okay na ba? So, sa 15 to 21, sa first month is, so 7 days, ginaselebrate nila ang Feast of Unleavened Bread. Makita na to sa Leviticus 23, verse 6 to 8. Then, sa ika-16 day sa first month no, is the Feast of First Fruit. Makita sa Leviticus 23, 9 to 14. So, for the fourth feast, so sa third month siya kanang gina-celebrate. So, which is ang Sivan sa ilaha, no, is, ang gina-celebrate nila is, the Feast of Weeks or Pentecost, no. So, makita sa Leviticus 23, verse 15 to 20. Dumagan man imong libro. So the last three feasts celebrated in the 7th month, Tishri. So sa first day sa ika-7th month, so magsugod na sila sa the Feast of the Trumpets, no, sa verses 23 to 25. So then ika-10th day is the Day of Atonement, and after 5 days is kanang mag-start na pud sila sa the Feast of Tabernacle. So firstly, i-discuss ang Feast of Passover. Tama na jud ang verse. So the 14th day of the first month is the Lord's Passover. So makita sa Leviticus 23 verse 5. So ang kanila celebration no is kanang naman ni sa to kanang murag kanang sige tawag familiar na ni sa to katong magbutang sila o kanang dugo sa lamb sa kanang ilahang doors. So para kanang pagpass sa katong angel of death is dili mamatay ilang mga firstborn, no. So kato na firstborn is na to kanang tanan na to. So kung ang mama ato nga kanang household is kanang firstborn, patyon to siya sa angel of death, no. Kung wala sila kanang tuman na kanang punasan o dugo sa lamb ang ilang door. So makita na siya sa Leviticus 23. Then it must be without blemish. That was the reason why the Passover lamb was kept for 5 days. Sa Exodus 12 verse 3 to 6. So dili sila pwede nga kanang magpatay o kanang lamb, no, nga kanang daghan o kanang sakit-sakit sa lawas. Dapat kanang perfect lamb ang kanang ilahang kanang kuan og dugo, no. Then mo nang kanang sa 5 days is kanang murag dili sila kanang pakaunon bitaw, like tubig lang siya kay para mahinluan ang kanang sulod sa kanang lamb and lami. So ilamingon sila para kanang mahinlo ang sulod sa lamb. So after sa ika-Friday, so Friday na sa to. So ika-Friday is kanang muna na kanang patyo na ang lamb, then kanang at 6 PM ba tama, at 6 PM kay magsugod na sila kanang pahid o dugo sa ilang doors. So kinsay gusto magbasa sa kanang sa verse Exodus 12 Exodus 12 verse 3 to 6. Tama ni verse. Sige, try open. Tuyo mo to ni Sandra para mabalan din po. Exodus 3, verse 3. 3 to 6. 3 to 6. Speak
speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb according to the house of his father, a lamb for a household. And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take it according to the number of the person, according each man's need. You shall make your count of the lamb. 5. Your lamb shall be with you, without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats. 6. Now you shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. So kato no, after nila kanang magpahid og dugo sa door, ang katong gipatay nila na lamb is mao to ilahang kanang kaunon for the night no. So dapat ato is kanang walay mabilin till magana mag morning, di ba? Till mag morning or kaya kung naay mabilin is sumugod to nila. So next is God commands the Israelites to keep the Passover at its appointed time. So Brother Kobe, please cross read Numbers 9 verse 1 to 20? 20. Tagalog na lang. Sige, kaya na ni. Kaya na, kaya. Negara na papel ng mga usahan ba? Taas mo siguro. Numbers 9, verse 1. Nang unang buwan ng ikalawang taon, mula nang inilabas ang mga Israelita sa Egypto, sinabi ng Panginoon kay Moises na sa diretsyo ng Sinai. 2. Pagdiriwang ng mga Israelita ang pista ng paglampas ng anghel sa nakatakdang panahon. 3. Simulan ang paglubog ng araw sa ikalabing apat na araw ng buwang ito. Kailangang sundin niyo ang lahat ng tuntunin tungkol sa pistang ito. 4. Kaya sinabihan ni Moses ang mga Israelita na ipagdiriwang ang pista ng paglampas ng anghel. 5. At sinunod nila ito roon sa disyerto ng Sinai nang lumubog ang araw ng ika-14 na taon ng buwan. 14 na araw ng buwan. Ng unang araw ng buwan. Ginawa ito ng lahat ng mga Israelita ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. 6. Pero may iba sa kanila na hindi nakapagdiriwang ng pistang ito dahil ang araw na iyon. Itinuring silang marumi dahil nakahipo sila ng patay. Kaya nang araw na iyon, pumunta sila kina Moses at Aaron. At 7. At sinabi nila, naging marumi kami dahil nakahipo kami ng patay. Pero bakit ba hindi kami pinapayagan sa pagdiriwang ng pistang ito at sa pag-aalay ng mga handog sa Panginoon, kasama ng ibang mga Israelita sa nakatakdang panahon? Sumagot si Moses sa kanila, maghintay muna kayo hanggang sa malaman ko kung ano ang inutos ng Panginoon sa akin tungkol sa inyo. 9. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihan mo ang mga Israelita na kahit sino sa kanila o sa kanilang mga lahi ang naging marumi dahil sa paghipo ng patay o dahil sa bumiyahe sa malayo, nakapagdiriwang pa rin sila
ng pista ng paglapas ng anghel. Pagdiriwang nila ito pagkalipas ng isang buwan. Simula sa paglubog ng araw sa labing apat na araw ng ikalawang buwan, kakain sila ng tupa kasama ang tinapay na walang papaalsa at ng mapait na halaman. 12. Kailangan wala silang iiwang pagkain kinaumagahan at hindi rin nila babaliin ang mga buto ng lupa. Kung magdiriwang sila ng pista ng paglapas ng anghel, kailangan sundin ang lahat ng mga tuntunin tungkol dito. 30. Pero ang tao na hindi nagdiriwang ng pista ng paglapas ng anghel, kahit na itinuturing pa siyang malinis at hindi bumiyahe sa malayo, ay ang taong iyon ay wag na ninyong ituring na kababayan dahil hindi siya nag-alay ng handog para sa Panginoon sa nakataktang panahon. Magdurusa siya sa kanyang kasalanan. 40. Kung may dayuhan na naninirahan kasama ninyo na gustong makipagdiriwang ng pista ng paglapas ng anghel, kailangan ipagdiriwang niya ito ayon sa lahat ng mga tuntunin nito. Magkapareho lang ang mga tuntunin sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. 50. Nang araw na ipinatayo ang toldang simbahan na tinawag na toldang tipanan, natakpan ito ng ulap. Ang ulap na ito ay nagliliwanag na parang apoy mula gabi hanggang umaga. 16. Ganito palagi ang nangyayari. Ang ulap ay bumabalot sa toldang tipanan kung araw at naliliwanagan naman ito na parang apoy kung gabi. Kapag pumapaitaas ang ulap, umaalis na rin ang mga Israelita at nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. At kung saan tumigil ang ulap, doon sila nagkakampo. 18. Kaya naglalakbay at nagkakampo ang mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon. Dahil hindi sila naglalakbay habang nasa ibabaw pa ng tolda ang ulap. 19. Kahit matagal ang ulap sa ibabaw ng tolda, naghihintay lang sila sa utos ng Panginoon at hindi sila umalis. Kung minsan, mga ilang araw lang ang ulap sa ibabaw ng tolda, kaya nananatili rin doon ang mga tao ng ilang araw. Pagkatapos, aalis ulit sila ayon sa utos ng Panginoon. Okay, so need nila ka ng every year is i-celebrate ning ang Passover kay kung dili is patron yun sa angel of death ang kanang firstborn sa kato na balay. Then the instruction to celebrate the Passover in the place God chooses. So kanina place no is katong pag-abot nila sa Kanaan, pero ang sa Egypt nila first gi-celebrate ang Passover no katong the night before their kanang departure from 430 years of kanang slavery sa Egypt no. So kato na time no is kato nag-celebrate sila Passover, and ang wala nang nag-celebrate is katong mga Egyptians. Then pagpas katong angel of death is namatay tong tanang firstborn sa mga Egypt no. So kato na time is kanang grabe ang hinilakay ato nila no kay kanang mga matay lagi lang mga firstborn. So mo to nakaingon si katong Pharaoh sa Egypt nga kanang
pahawaon na lang ang mga Israelites dito kay kanang murag kanang tungod daw sa ilaha is kanang nangamatay ang mga Egyptian. So kato after ato is kanang nagsugod na ang ilahang ilang journey no padulong sa Canaan. So next is the Feast of Unleavened Bread. So God commanded Israel to remove all leaven from their homes, and they shall eat only unleavened bread. Whoever eats leaven, that person shall be cut off from the congregation of Israel. So kanimang ang tipot lalawan manggod sa leaven is sin. So ang kaning celebration sa unleavened bread is literal jud nga kanang mukaon sila og kanang unleavened nga bread o kanang mura nila kung kanang kaon for 7 days ba to for 14 to 21 sa first month. Then makita siya sa Exodus. Then on the first and 7th day they shall have holy convocation, doing no customary work. So sa Leviticus 23, so kaning holy convocation no is kanang naara sila sa kanang ilahang mga panimalay no kanang mag-sharing of kanang word of God for the first and 7th day, and they shall eat unleavened bread and bitter herbs. So maura jud na mga pait na pagkaon lang ang kanang gialaw sa Ginoo sa ilahang kanon for kanina day, and God want them to always remember their freedom from slavery by eating unleavened bread. So Deuteronomy 16 verse 3 to 4. So yun. So the Feast of First Fruit. So God commanded them to bring the first part of the harvest to the priest to wave before the Lord, acknowledging that everything comes from Him. So kanino na naman sila sa Canaan na time, di ba? Kanang taga harvest nila katong first is kanang kailangan ka siya kanang ihalad no sa temple, then ihatag sa priest. Ang priest is kanang i-wave nila ang kanang ilahang halad sa Ginoo no. So kani is kanang naay hatag imuhang parents sa imong na kwarta, then ipalit nimo something sa imo kasi i-wave nimo sa iya nga wow unya pa napalit ana siya. So kanang is kanang sa ginawa nila part no is kanang so kanang tawag kanang malipay ang Ginoo ba kay kanang bitong grateful sila sa kanang nadawat nila sa moto is kanang ginahalad nila no kanang wine, ang lamb, ang kanang mga first nilang harvest, then a command to give the best and first part of their produce to the house of the Lord your God. So katono is mo na jud na ang kanang like naging kanang tradition nila every year no nga kanang maghalad sa Ginoo. Then the first fruits were given to the priest for their support, showing honor to God's servant. So same sa ato adiri is nagahatag jud ta sa atong pastor no to support sa kanang sa kanang servant sa Ginoo. So the next is the Feast of Weeks or Pentecost. So God commanded to count 2 days after the Feast of First Fruit, and offer new grain and sacrifices it celebrate the harvest. So sa Leviticus 23:15 to 22. Okay, kabasa. So kanino is ang ilang ginahalad is a bull, 7 lamb, duha ka sheep, then a baby goat. So asa gito siya makita sa So pabasa ko sa Leviticus 23 verse 15. Like Rex. Rex. Hindi ka kubo. Ano yung mga text? Ano sa live?
Tindog lang. Pagkatapos ng 7 linggo, mula sa araw na kayo'y naghandog ng mga Sulat, malabo. Leviticus 23:15 to 22. Pagkatapos ng 7 linggo, mula sa araw na kayo'y naghandog ng mga ibinigkis na ani, muli kayo magtipon ng pag-alay ng handog ng pagpaparangal mula sa mga ibinigkis ng unang ani ninyo. Ito'y sa ika-50 araw, ang araw pagkatapos ng ika-7 araw ng pamamahinga. Ang inyong ihahandog ay 2 tinapay na bawat isa ay gawa sa 4 na kilo ng magandang klaseng harina na may pampaalsa. Ihandog ninyo ito bilang handog na itinataas mula sa inyong unang ani. Kasama nito, magdala rin kayo ng 7 lalaking tupa na 1 taong gulang na walang kapansanan, 1 batang toro, at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Ihahandog ninyo ang mga ito bilang handog na sinusunog kasama ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Mga handog ito para sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at 2 tupa na tig 1 taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Itataas ng pari sa presensya ng Panginoon ang 2 tupa at ang handog na mula sa unang ani. Ito'y banal na mga handog sa Panginoon dahil ito'y bahagi ng mga pari. Huwag kayo magtatrabaho sa araw ding iyon, kundi magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at na susunod pang mga henerasyon. Kung aanay kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong mga bukid, at huwag ninyong balikan para ipunin ang mga naiwan. Ipababayad na lang ninyo iyon sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ito ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. So, kanina kanang celebration no is after sa first fruit, mag-count sila of 50 days no, so which is kaning ika 3rd month. So, kanang is burnt offering na salang ilang ihalat sa Ginoo no. So, ang kaning every hayop nga naa diri is kanang naay meaning no. So, the specific instructions for the specific sacrifices and offering to be made on this day. So, kato no ang kanang iklaro jud sa Ginoo no kung sa ilang buhaton, kung sa na sa mga sacrifices na ilang ihalat sa Ginoo. So, kanina sacrifices is burnt offering. And naputong katong unang Big unang kiss. big kiss. So, apil ko to siya sa so giingon dito sa gibasa ni Brother Andres, katong nasa side is ilan na lang kung ipabilin no para sa katong mga byuda, katong mga dukha. So that reminds them to rejoice and remember that they were once slaves in Egypt, now blessed by God. So ang kanang tanan na dawat nila no is ikat sa Ginoo. So kailangan po nila nga kanang ibalik ni tanan sa Ginoo no. So the Feast of Trumpets. God commands a holy day of rest marked by blowing trumpets and offering sacrifices to Him. So kaning 7 feast no is dili jud mawala ang mga kanang mga sacrifices
So, mga unang harvest nila. So, then, the details, the specific animals and grain offering required for this feast. So, pabasa ko sa Numbers 29 verse 1 to 6. Numbers 29, 1, verse 6 to, verse 1 to 6. Sa unang araw ng ikapitong buwan, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip, magtipon kayo para sa sumamba sa Panginoon. Sa araw na iyon ay patutunugin ninyo ang mga propeta. 2. Pagkatapos, mag-alay kayo ng mga handog sa sinunog na ang mabagong samoy nito, mabangong samoy Samyo. samyo. Tugon ng siguro siya. Lulugod sa Panginoon. Isang batang turo, isang lalaking tupa at 7 batang tupa na isang taong gulang. Kailangan nyo lang kapintasan ang lahat ng mga ito. 3. Sa paghahandog ninyo ng mga ito, samahan ninyo ito ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Magandang klaseng harina na naluan ng langis ang ihalo ninyo. 6 na kilo sa bawat batang toro, 4 na kilo para sa lalaking tupa, 4, at 2 kilo sa bawat batang tupa, 5. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis para mapatawad ang iyong mga kasalanan. 6. Ihandog ninyo ito bukod pa sa buwanan at pag araw-araw na mga handog na sinunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at mga handog na inumin, mga handog ito na sinunog at ang mabagong mabangong samyo. Samyo ito. Makalulugod sa Panginoon. So, katong meaning sa oil na kanang ginabuhos na kayo guys. Nalibog mo ba ito? Kaya tayo na kay Wasto. Okay. Let us always remember that ang oil nag-represent sa Holy Spirit. Okay. Bago ng Old Testament, ginahalo ni siya sa mga burnt offering. Okay, mga sacrifices. O kung napatigda na ito, mga kaigsunan, sa Feast of the Trumpets na yung mga specific na mga kanang offering like sa mga animals, no? Dili pwedeng magbali-bali ang atong pagsabot nini. Pag once ka nag-offer sila og baka, that is pointing kada siya nag-represent sa halad sa mga pari o high priest. Okay? So ang katong mga kanang ram, no, wala na banggit rin. Pero diri wala pa madapil. Ang mga ram nag-represent siya nga halad sa mga elders. Okay?
Tapos, ang kining, sakto na ito kanunay nga, kining mga sheep or kining mga lamb, ginahalan ni siya sa peace offering. Okay? Burnt offering, dira na siya ginahalan. Dili na siya pwede ihalad sa sin offering. Ang ginahalan lang sa sin offering is ang goat. So, gikinahanglan. And kung atong ma-remember na to, no, ibasa ni Brother Andre kanina nga doon ay pinong harina na hinaluan ng pampalsa. Remember, nagtudlo atong Ginoong Kristo na to. Dito tayo, ang nagtudlo si Moses, no, regarding sa feast nga unleavened, no. Hinumduman nato katong feast of unleavened is feast celebration pagsaulog sa unleavened bread, sa pure word, no. Ang bread nag-represent siya sa pulong sa Ginoo. So dili pwede dito nga katong harina nga bilang pagkakaon nila na halo, no. Kay ang harina nga finely nga ginagamit nila is para lang yung intended sa ingonana nga celebration pagsaulog. But pag-abot dito sa katong feast gani nga asa itong ibasa Brother Andre na taas. Leviticus. Pentecost. Leviticus. O sa Leviticus, what I mean is the Feast of the Weeks or the Pentecost. Pagkabot dito, ang fine linen or pinong harina na anay halo nga pampalsa. No, dili na to pwede kanang parehuson sa pagsabot sa Feast of the Unleavened. No, dili pwede nga gamito na to tong pagsabot dito sa katong fine flour sa Feast sa Pentecost. Kay katong Feast sa Pentecost manggod, no. Ang tipong larawan manggod atong kuan dito atong fine flour na nailibed magod is about sa life sa bayang Israel. Nga doon ay hugaw sa tubangan sa Diyos. So, mo na ang kinanglan sakto na to siya. Makabot sa Feast of the Trumpets, may soon, kikinahanglan nga ang ilahang mga sacrifices nila labaw sa grain offerings, ginahaluan yun ng oil, pag ginamasa. So, lahi ang mga nagkadaiya-iya niyang pagsabot sa matag feast nga ginapasabot sa Ginoo. Okay, nasabta na to tong sa oil. Okay, siguro niya napay further nga mga explanation kung mabanggit pa, palalumon para tinigbayo. And even sa Pentecost, unsa gyud na itabo sa Pentecost. Okay, unsa pay mga angay natong masabtan sa Passover. Okay, very well said, Sister Sandra. So the trumpets were blown during sila mga sacrifices, no. Ang trumpet is magpadayon o kanang magtingog. So kaning trumpet is murag kanang ay siya murag kanang giimo siya sa kanang horn horn sa ram. Oh, Sungay. sungay. Sumay. Sige, Lord, go. Next. So the Day of Atonement or kanang Yom Kippur. The detailed instruction for the day which the high priest would enter the most holy place, offer sacrifices for himself and the people of Israel. So kaning kaning high priest is kato di ba ning kanang musulod siya sa katong most katong holy place nga kanang magdala-dala katong Incense. katong burning incense kay para pag kanang pagsulod niya didto is kanang dili niya kanang mismo makita tong katong altar of Ark of Covenant, no? So dito sa Ark of Covenant is kanang kanang piskanto niya o kanang dugo, no. So kato Final call man. The rest. Sige lang. Good na nga ka ng start no, sa totoo mga young people to discuss about this. So, the Day of Atonement, gina-emphasize rin the detailed instruction for the day. Kinahanglan no, ang pare
Dili pwede nga basta lang siya magbuhat o kaya first buhat nila is burnt offering. Dili pwede sila basta lang mag-burnt offering without kanang pagmuni-muni. Sa po, nag-aampo na sila. Then, kinahanglan ang high priest nga mo perform ni ini. Kinahanglan siya mismo nakadress yun siya sa kumpleto nga dress bilang high priest. Dili pwede nga kung tay kulang, diba? Wala to yang breastplate, diba? Katong rin, no? Ipod niya, dili pwede nga wala to yang turuban niya. No, dili pwede. No, bisan ka to yung pamikis niya dre nga pomeggranates, dili pwede, kinahanglan kumpleto din siya. Then sa iyang facilitate or pag-execute sa mga burnt offering, kinahanglan kumpleto tong tanan nga maiyang masacrifice sa Ginoo. Then bago siya musulod sa kining holy place, which is the first kanang room, kinahanglan nakahugas siya dito sa brazen labor. Kinahanglan nakahugas siya sa kamot, ug tanan nga dapat niya i-perform dito. O aduna na pud siya pagabuhaton sulod sa kanang unang room, ang holy place. So kinahanglan nga katong mga kandila nakasindi, ang katong tanan liben, ang katong mga bread, no, nga naa dito sa table of showbread, kompleto to tanan, no, ang tanan nga mga ritual nga dapat niya buhaton sulod dito sa holy place. Kinahanglan mabuhaton niya kay napatoy mga ritual dito, no, sama sa pagkaon sa tinapay, di ba? Naa siya mga dapat buhaton. And remember mga igsoon, sa pagdagan sa panahon, ang mga pari nanay tali diri sa ilang til nila, no, kayo lang pagkadena ba, di ba? Kinahanglan o mabitaw nga na yung mga bells ilalong para madunggan pa nila nga nagatingog pa. So pag once nagatingog pa tubot pa sabot niya to, ang pari buhi pa, ang high priest buhi pa. So bago po siya musulod dito sa door para sa most holy place, kinahanglan ang katong incense, no? Katong nag-aasugid siya nga baga din ang aso. No, dala niya to katong pangwisik na dugo galing sa kilid. So iwisik niya to dito sa katong ark. Kinahanglan ang iyang naong niya dili lantaran nga makita dito sa ark, mga igsoon. Kay ngano ang ark nagarepresent siya sa presensya sa Dios. Nga dunay mga kerubin nga naka-anak pako, nakatabog sa naong nila. So even ang cherubim or ang angels dili pwede nga makita ilang naong, inatabunan nila silang pako nila. So the same gyapon mga igsoon nga ang katong aso mga igsoon, no, nagarepresent siya sa veil ba nga dili direct makita ang naong sa high priest. Kay nga naman bisan pa yung high priest siya, hugaw pa gyapon siya sa tubangan sa Dios. So kinahanglan nga ang katong mga insenso, no, which is mabago sa tubangan sa Dios, maulang to iyang makita niya, dili ang naong sa high priest. Kay nga naman dili pa siya ang priest nga kaangayan para sa tubangan sa Dios. Kay naa pay pinaka-ultimate dakila na priest nga mahimong kaangayan sa tubangan sa Dios, which is ang atong Ginoong Kristo lang. So mao na siya nga kay ang high priest kinahanglan gyud siya insenso nga dala pagsulod. Then after niya na nga Ginoo magpahayag na siya ang mensahe niya mga igsoon, mapatawad na ang mga tao sa mga sala mga igsoon, that's the time ang pari makagawas. Iyan po ka nang sulti iyang i-declare mga igsoon dito sa congregation sa Tibok Bayang Israel ang mensahe sa Dios. Okay? So declares na ka. So unsay metabo? Declares it a holy day of rest. Unsay bato nila sa ilang rest nila? Fasting. Di ba man kung gingon kinahanglan ng pari adunay fasting o dapat siya Sacrifice na. sacrifice, di ba? Kinahanglan na ang sacrifices. Kailangan i-perform yun yan. No? Kano sa siya magsugod pagbuhat sa mga ritual. From the last It lasts from evening to evening. evening to evening. Ya kung kita manimba ganita, magdali-dali na dahil uling pagkaudto.
No, di ba? Pero ang kuha nila is evening to evening. Di ba? And those who do not observe it are cut off. Pwede ka may lunta nga pahawaon. Pero pag abot dito sa kanan, dili. Pat yun. Patay. Pat yun. No? So, dili na ito libasahan ng kwan kay grabe sila bumasa. Magkadalain ng kwan. It specifies the exact animals and offering required. Kinahanglan yun eksakto. Eksakto sa gulang. Eksakto sa iyang kanang pagkahimso. Eksakto sa iyang barog niya. Dili pwede nga dalanin mo dito ang Day of Atonement o kanang usa ka kanang karnero nga gakian, no? Diba? High priest wala lain kanina kanang karnero. No, dili pwede libat, dili pwede nga kanang nay kapintasan, no? So, kini ingon ni ani nga klase nga specifies the exact animals and offerings required for the day. Mga igsoon, remember mga igsoon nga atong Ginoong Jesucristo sa diyan na mayubay sa krus mga igsoon. Wala siya sa iyang katigulang edad. Kundi nasa sa iyang kapusukan ng mga kapanahonan. No? Nasa iyang kasagsagan sa iyang pusog niya. Usa ka perpekto nga sacrifice sa tubangan sa Dios. O kini mga igsoon, usa ka hangit sa ato. Ang Romans 12 nagingon, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So mao po na ang participation, di ba? Sa pag-sacrifice kay Jesucristo, kinahanglan kita po magsakripisyo po ta sa tubangan sa Ginoo. Labaw sa mga young people kay ngano biblical ang mga young people nga gipangayo ang ilahang or gikaward ang ilahang pag-alagad sa Ginoo kay nagingon ang mga ngaral, remember thy Creator, The days of the the days of thy youth. Dili in the days of thy old, nagakiyang-kiyang ka na. Kunti mong palakpak, dili na magkatulong. Inani balatian. So, kana siya, di kinahanglan nga matuman ni sa usa ka high priest ang tanan ng igsoon. Okay, unsa man ang iyang ginagawa niya? Including a young bull, aram, 7 lambs, nawa and gold for sin, di ba? So, klaro kayo ang specification din ginaingon diri nga kinahanglan kita usab makasabutan. Kini tanan mga sacrifices ang young bull nagarepresent sa iyang puso. Di ba? Ang young bull. Ang ram nagarepresent sa unsa man siya? Kaisog o provision. Remember sa paghalad kay Isaac, no, nag-provide ang Ginoo og ram. Dito nabanggit ang Jehovah Jireh, ang atong provider na to. So, 7 lambs mga igsoon, it is a perfect, and 7 number is a perfect number sa tubangan sa Ginoo. No, ang lamb mga igsoon, nakaingon og perfect mga igsoon, pointing to Jesus Christ, which is the perfect type or example mga igsoon, atong Ginoong Jesucristo. And ang pag-abot sa Day of Atonement, ang ginahalad din mga igsoon, ang pinakaulay halad dito ay ang goat. For sin. Ang atong Ginoong Jesucristo sa diha nga siya gilansang sa krus, wala siya gilansang sa krus as alam, kundi gilansang siya sa krus bilang makasasala. Kay giangkon niya ang sala nato tibok kalibutan. Na-explain na ako. Advance na. Human na. Advance na. Balik ako Sandra. So, actually, dagan pa po ka na wala na mention, no? Pero, hindi pa kaya. So, napalo pa itong scapegoat na kanang ibalhin sa mga tao ang tanan sala nila sa ulo sa goat, no? So, and then, kanang Ilabay. Kawalan sila sa wilderness. So, dala to nila itong mga sala sa kamatayon sa goat. So, dagan pa siya nang wala na mention dito sa. Next, ano na. Ano, tabernacle na, ending na eh. Wala po eh. Gani na. Pagay na sikod That's sa the Feast of Tabernacle. So, maoni ang last celebration nila sa year, no? So, establish the feast for 7 days, commanding people to live temporarily in shelters to remember God's protection and give thanks for the harvest.
So, um, Explain mo dra. Try sa So, explain. ang kaning ano sa tabernacle is like kanang nagkumanda Ginoo na kanang maghimo ito sila kanang mga kubo-kubo which is kanang ano sila kanang magtigom ang matag pamilya dito for 7 days ano ba? For 7 days. So, wala sila kanang lain pag kanang storyahan dito no kundi ang pulong lang sa Ginoo while kanang kanang gina-enjoy nila ang kanang para gina-enjoy nila ang kanang tanan kanang harvest nila. So makita siya sa Leviticus gihapon. So emphasizes the joy, family gathering, and gratitude for God's blessing on the land. So Kinanglan ay emphasizes joy. Kinanglan ang ilang gratitude nila ba? So kung puno magkaroon tao kanang outdoor activities niya niyo, pangalanan na tao Feast of Tabernacles. Kaya naman, mahawak ka sa atong balay na to, atong sa bundok, magkanya-kanya tagnet. Kam. Diba? Natay camp ng pagabuhaton. So, sundo ko na to siya, no? No, establish, di makita ko sa iba ko 7 days, 3 days ramang yun, no? Kaya hindi man to tayo na magdugay. So, sa ilahan naman, no? Ang pulong sa Ginoo nila kuman nga, puyo mo dito sa inyo ang kubol ninyo, sa inyo ang kanang kubo nga gibuhat. Kunya, dalo ninyo tayo yung harvest ninyo dito magpuyo, i-enjoy ninyo dito. And ang priest niya ni mga igsoon, bago siya muadto dito sa Jerusalem or sa temple, dili man ingon nga isa lang ka priest ang magsuroy niini. Dagan kay mga Levites. So, sa matang tribes na mga Levites nga nagakuan. And remember mga igsoon, sa ilang pa ng pag-abot sa Kanaan, dili ingon nga ang 10 tribes nag-celebrate sa usa lamang ka lugar. Remember nga na ay ipili na mga lugar ang Ginoo para mayong city of Levites. So, sa matang Levites, no, city nila, na sila nasasakupan sa ilang mga lugar ng mga tribes o ison. So, sila, may son, during the time na sila sa ilang payag nila, may son, ikinanglan ipakita nila ang dakong pagpasalamat na joy, pagpasalamat sa unsaman, sa provision sa ilaha, sa ilang mga harvest nila. Diba? Nga Ginoo patuloy pa tayo nag-bless sila kay nga naman. Dako na kayo panalangin may igsoon nga na sila harvest kay kung balikan na ito may igsoon ang original sin. Sabihan naging pillar of the ground si Indam, lisod kayo mabuhay ang panagtanong. Busa bitaw nag-ingon sila nga, sila Inog, sila Mito, sila, magudong pa si Noah. Kaya meaning sa Noah magud is pagsalbag sa ilang pagkalisod nila nga bilang pillar. Lisod kayo magtanong ba? Na meaning ang Noah. No na siya nga gipabot si Noah, giluno balik ang kalibutan para mawala tong sumpa sa ground nga lisod kayo mutubo ang tanong. So para sa ilang nadawat na nila tong blessing. Gipanalangin na sa Ginoo ang ilang mga harvest nila. So gikinahanglan ang Feast of Tabernacles is nag-celebrate po sa ilang maayong ani. O sa ilang maayong ani nila kinahanglan ang ilang kalipay, ang ilang pamilya dapat pag may good gratitude for God's blessing magdalan. No, lalong dako mapagpasalamat, no, pasalamat sa Ginoo. No, ang mga tanan feast mga isundili na mawala ang mga offerings, ang mga ginatawag na ritual nga specific daily sacrifices and offerings required throughout the 7 days of the feast. So gikinahanglan na siya yung mga sacrifices and offering na yan po yung mga ritual. No, record how the Israelites restored the peace after returning from exile. So, kini, giingon diri nga building both Sukkot and celebrating with joy during the time ni Nehemiah. Pero kung bago taman to kay Nehemiah, bumalik sa Egypt. Ang paghawa nila sa Egypt mga igsoon, ang kaning kubol mga igsoon nag-represent ni sa God's protection sa ila along the way sa ilang paglakaw nila. Wala na, nagkunan ko na explanation. Nga na lang kay Nehemiah para na mabilin. So, ang kaning sa Old Testament is kanang literal jud ang kanang pag-apply ani sa Israelites no kay mao man ni ang kanang gikuman sa Ginoo sa ilang mga. Pero pag abot sa New Testament is lahi na so dira na tong malalaman.
practice this tradition today? Wow. Let's find out. Sa mga practice na Let's find out. Let's find out. Before tayo mag-start sa New Testament is More than, let's have an question and answer. So, let's break. Katulungan naman ang tanan. So, nakuha kita nag-isto. So, nakoy gamay na padula mo. So, ang mamaling-ani is kanang share niya sa iyang nasabtan sa Old Testament o sa Seven Feasts. So, or makalimot siya. Ginadula na po ni Sus Kalanan. Naisip ko daw kung nadulaon niya. Shumay, siupaw. Bigat. Ano is 3, 6, 9. Ay! 3, saka 3, 6, 9. Ang mamali-ali na i-share niya yung Passover. Tining sa New Testament is kanang Spiritual ang obligation. pag-fulfill ni Jesus Christ so sa Feast of Passover, Jesus was crucified exactly at the time Passover lambs were being killed. So, ang katubang ng mga lambs is ginapatay siya Friday night. So, ang pag-crucify ko kay Jesus Christ no is Friday night no katulungan ay katulungan. Itawag siyang takip silim. So, mga between 3, 4, 5. Nga na. Salok na. Oo, salok. Before So, mag-6. proving he is the perfect Passover lamb. So, sa New Testament naman is kanang dili kanang sa tong time pagkaron is dili na ta nagabuhat ato ritual na kanang magunas tag dugo sa atong mga doors no because na to tanan ni Jesus Christ no to pag-crucified sa iya sa cross. So, ang katong blood o katong tubig nga nigawa sa iya no to pagdusok sa iyang tagiliran is mao to ang ibig sabihin na kanang atong pagtulog sa dugo ato sa sa landis kanang pag-cover sa ato sa kanang pag-wash sa ato kanang sa atong mga sala. So and clearly state that Jesus Christ is the fulfillment of Passover, the ultimate lamb whose death saved us from sin and death. So kato na ang tradition is i-fulfill na ni Jesus Christ. So dili na ta yearly nagbuhat ang tradition no kay ang katong pag-crucify kay Jesus Christ is mao na to ang kanang pangkalahatan no ang kanang hantod sa iyang pagbalik. So mao na to kanang ang gibuhat sa New Testament then ay napakay lugar. Sige daw. Para tabalikan na natin. Balikin daw. So, in short, also did Nag-picture ka once in the na. redemption of Ang 7 Feast of the Lord. So, ito sa Passover. Sa Passover, nagtapos sa Passover, pinaka-highlights no, sa Passover, nagbutang sila dugo sa door jam. Okay, before sila nagbutang o dugo sa door jam, Saan na ba? Saan na? Nagsakit siya. so yan na. Before di lagi gipatay tong hayop, adunay paglaming for 5 days. No, si Jesus Christ ni adi po naglaming no during the time sa siya gina persecute
ginakuan, ginaimbestigahan, gina-interrogate, no? Wala sa iya kanang pagkaon. Wala na sa iya. Remember Nixon nga sa diya nga nabayubay si Jesu Cristo ultimo nga katong giyatagan sa espongha, sponge nga naay katong suka. Nga katong wala niya giinom, di ba? So katutanan ng mga nahitabo siya, giamot niya ang kasakit ang tanan. No, katong magud siya pampawala magud sa pain good, katong dapat uminom niya para niya pero wala niya kwarto para iya yung maramdaman. Pero balik ta sa atong main topic. Sa Old Testament, no, ang fulfillment yun ang pinakauna gibuhat nila ni sa time na sila sa Egypt. Ang Northern na kinahanglan bahiran ng dugo, no, which is kato in the Old Testament gikan sa dugo sa lamb, no. Pwede man pod go, di ba dingon, no. So karon ang tipot larawan ni sa atong Ginoong Kristo, no, is ang pagpatak sa dugo sa atong Ginoong Kristo sa yuta, no, nahimong kabayaran sa atong sala. No, nga sa diha ang atong Ginoong Kristo ipatak yang dugo sa yuta maison, ang kamatayon sa espiritual nawala na sa tuwa. Naanatay ka ng eternal life madawat nato pag magpabautismo ta. Di ba? So dito siya na-connect katong giingon dito nga Passover. No, kay kung dili mo patak ang dugo sa atong Ginoong Kristo sa yuta, ang kamatayon sa kaluluwa sa tao. Ang mo ni ang pinaka-main point. Dito sa ila, namatay sa ila dito is ang physical lang. Pero ang pinaka mas labaw makadukan sa tanan kung mamatay ang tao sa kanang kaluluwa or ang yang spiritual death niya. So kikinahanglan kining plan of redemption nga gibuhat nila sa Old Testament mapasangan ni sa spiritual application which is gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Ang tao no mawala sa sumpa sa kamatayon spiritual. Okay? Remember ang isumpa sa Ginoo ang yuta. Ang tanan nga nagikan sa yuta magkaroon ng kamatayon. Ang kamatayon na ginaingon dito is ang kamatayon sa tao para sa spiritual. So para mawala to siyang sumpa nito, kinahanglan i-fulfill ni Jesus Christ ang Passover para ang tao maluwas sa ikaduhang kamatayon. Duha ka mga kamatayon sa tao, physical death. Ang ikaduha, ang pinakadelikado, ang spiritual death. So sa diha nga dugo sa atong Ginoong Kristo, no, nabayubay sa krus, ang dugo napahid sa yuta ug ang sumpa nawala mga igsoon. And remember nga atong Ginoong Kristo before siya na ingon niya kanang namatay, no, bago Friday siya gilansang sa krus. Unya motor. Si I love na trip. Kaliw ko sa langat. Namatay ang atong Ginoong Kristo in the third hour. Itsay makasubay. Unsa nang third hour? Kanang kuan. Stress. Dili ay kanang murag. Unsa man ang first hour? First hour, alas 12 basta. Ha? Nauna. Third, tanong ko sa Bible, in what hour Jesus Christ? Or sa kwan? In the third hour? Or basta, ako ang pagkuhan ng in the third hour. So, ang first hour most probably, kung dili 6, alas 9. Alas 9. Alas 12 ang third. kaduha. Yung third kay alas 3. Stress. Okay, naging sa inyo? 6, 9. Tanawa daw. Pag bukatan naging oras, gikan sa alas 6, padulong. Magsugod ang ilang oras manggod sa adlaw is alas 6 sa buntag. Pagabot sa 9, first hour na sila ha. Second hour ang 12. Yung third hour ang alas 3. Hindi nga na sila ang Bible. Ang third hour kay 9 a.m. Tapos ang Tanawa daw. 9 noon to na 9 hour 3 p.m. Tanawa daw. Namatay si Jesus Christ, alas 3. Alas 3 diba? O alas 3 sa hapon. 9 hour na siya. Ika 9 hours siya namatay. Okay, so 9 third hour.
Ha? Dili. Third Dili. hour. Oh, ang 9 ang third hour, no? Kanya ang second ang 12. Ay, dili. siya namatay na. 1 hour. 3 p.m. 3 p.m. siya namatay in the 9th hour. In the 9th hour, tama. So, ang atong Ginoong Jesucristo, pagkamatay niya sa alas 3, dili siya pwede maabtan o kutob alas 6 dito sa krus. Kailangan inaog siya kay nga naman, magsugod naman ang Sabat. Dapat sa Sabat, no, sa Jewish tradition, o sa ilang Jewish belief, kinahanglan wala na yung patayng lawas nga mabilin sa gawas. Kinahanglan malubog na na. Yes, kaya ano na nila pagkauma. Okay, kay pagkauma, kuha naman, Sabat naman. Sabat day. Okay, mo na siya ang rason nga ng kuan. Pero ang pinakalalong nga mensahe niya is nagkaroon og kaluwasan. No, in that day mga igsoon sa Passover, naay namatay pero naay nabuhi. Naay na buhay. Naay ipanganak. Tingin sa John 5:24 mas mga batik pass from death to life. Ha? Pasado po siya. Batik pass from death unto life. Basahan kinang sa sugod yun. One. Very, very I say unto you, he that heareth my word. Inay, gusto ko pa rin tingog ko eh. Very verily I say unto you, that heareth my word and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but it passed from death unto life. Oh. Connected yan sa Dre. But those who believe and hear it, naminaw, dili na literal na naminaw, kung dili gidawat ang pulong sa Ginoo. Yang ikuan niya, magkaroon siya everlasting life kung dili siya makaranas o kamatayon. Kung sa man niya kamatayon, literal dili spiritual na kamatayon. Related siya Dre. So, si Jesucristo ang fulfillment sa Passover, once and for all, na-sacrifice sa ultimate lamb, nga dili na kinahanglan pa mag-sacrifice yearly, which is kinimekson ang ato ang ginatagan ni which is kini ang kanang plan of redemption sa Ginoo para sa mga Gentiles. Fulfillment. Fulfillment is spiritually. Now, whose death saves us from sin and death. Kaninga death mga igsoon, dili siya physical death kundi spiritual. Sige daw, next daw, sister. Katunod, dili na kanang dugo sa lamb ang atong ang mag-save sa to, but ang katong dugo sa atong Ginoong Jesucristo no nga mag-save sa to forever. So, yun. Next is the Feast of Unleavened Bread. So, dili na po literally na mukaon ka ng unleavened bread, but uses leaven as a symbol of sin and evil, teaches that believers should live pure lives, free from sin. Just a feast, meaning requires removing leaven. So, ang meaning sa unleavened bread sa New Testament is ang kanapulong sa Ginoo nga kanang walay kanang halong dili na siya perverted word. So, ang atong ginakaon karon is is ang pure word, and maupod to ang kanang gina-share ni Jesus Christ sa iyang time no, pure word na siya. Mao na ang kanang tipong larawan sa unleavened bread. So, Jesus Christ uses leaven as a symbol of false teaching and hypocrisy. So mao no ang So mao to ang kanang ginamin by leaven is ang kanang dogma ang kanang false doctrine no. So Human doctrine. So mao to Man-made doctrine. kanang gidungagan o gibawasan na ang doktrina. So the feast of the first fruits. So dili na punta ka na literally nga kanang maghalad sa tong mga mga harvest. So akong po dahil sa first fruit is kaning so Jesus Christ is the first fruit.
first to rise from death, never to die again, guaranteeing that all believers will also resurrected. So, Kulang mantik. Yeah. so, ang atong first fruit, no, so pag atong pagkabanhaw ni Jesus Christ, no, but after 3 days is, naging first fruit siya sa atong amahan, no, so, and kita po, as ang kanang butang na is guaranteeing that all believers will also be resurrected. So, kita po, no, as ang atong pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo is kanang nahimo pud ta kanang first fruit sa atong Ginoong Jesucristo no atong pagdawat nato sa iya. And believers are called first fruit, the ones who choose to believe the truth. And the Holy Spirit given to believers is called the first fruit, a foretaste and guarantee of the full salvation and eternal life that is to come. So, No, patikim, foretaste, and garantiya no, sa tibuok kaluwasan or kanang full salvation of eternity. So, baon sa man naging first fruit si Jesus Christ, pinagi sa tuman niya sa pulong samahan. So, spiritually siya ang first fruit. Kay kung ingon na itong kanang literal first fruit, kinita mo sila, dili nga na sila first fruit application is base sa ilahang mga tanong nila, base sa ilahang mga gialagaan nila. No, busa bitaw even in sa ilahang kanang pamilya nila, ang mga kamagulangan, di ba, bitaw first fruit, kinanglan ihalan. No, literal ba ang firstborn nga ipatyon, tulad dili. No, pinaagi sa pag-sacrifice gyapon sa mga kamagulangan na mga hayop nila. Okay, di nga na. No, kinahanglan mahalan ang ilang mga anak nila. So si Jesus Christ as a firstborn spiritually. So siya po ang first fruit sa amahan. So since si Jesus Christ ang first fruit, unsa may hinungdan ng first fruit siya, tungod kay iyahang gituman ang pulong ikinabuhi, o siya ang nahimong perfect example as a perfect ito lang itong stature of perfect man, no, pointing to Jesus Christ mga igsoon. So kung kita mga igsoon, gusto ko na ito nga maging first fruit ni Jesus Christ, kinahanglan tumanon ko na ito ang iyang pulong niya. Dili lang ingon nga motuota, kung dili magpabautismo, o dili lamang magtotoo, but kinahanglan doers, di ba? Kinahanglan mubuhat kita, kay kinahanglan ang pagtuo adunay pagbuhat, but faith without work is dead sa tubangan sa atong Ginoo. Usa nga kita mga igsoon ang gikinahanglan nga mag-workout para kining atong pagiging first fruit nato. Aduna gyud ni garantiya nga kita mabuhay or makauban sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Remember, dili bagod mong malipay. Kinsa man ang mga kanang known sa Bible nga wala na kaagi ang kamatayon. Eno. No? Elijah. May encounter na ito na. In a twinkling. In the twinkling of an eye, we are called catching away. Dili na itong maranasan ang kamatayon. Sila maghatag confirm. Di ba? In one way, may suon, panayon lang yapunta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung tinuod yun ang first fruit sa Ginoo, dapat mag-manifest ang pulong. Dako ang kanang hakit sa pagiging first fruit. Kaya kinahanglan makita sa atong kinabuhi, mag-manifest sa atong kinabuhi ang atong Ginoong Jesucristo. Yan na lang nga so. Sige daw, a foretaste, patikim, no, and guarantee of the full salvation and eternal life that is to come. Maabot. So maabot mga igsoon. Kita karon mga igsoon, posible ta na mamatay pa ta physical death. Pero mga igsoon, ang ikaduhang kamatayon mga igsoon, since nakita naging believer ni Jesus Christ, dili na to ang iyon ang kinuwang kamatayon. Next slide. Next is the weeks at Pentecost. So, the coming of the Holy Spirit fulfills Joel's prophecy, showing God's promise to pour out His Spirit to the people. So, kaning
Pentecost is nahitabo ni siya after sa kamatayan ni Jesus Christ. Pila itong labay? No, pagkamatay ni After Jesus 50 Christ. days. 50 days. Oh. 50 days. 50 days, 40 days. 50 days. 50 days, like 49 man dito niya, 1 day. Remember si Jesus Christ, pagkabanao niya, Nakadumdum ko. nagsangyaw pa siya sa Jerusalem for 40 days, di ba? Naman 1 day pa din. So, ang God's promise ato is katong ginagsabi na Concept of the Holy Christ Ghost. sa kanang after sa kanang pag sa yaha is ang Holy Spirit is mubaba sa madawat sa mga disciples Ilan but to? 100? 120 ba to? 120 Sa upper room. Sa pero 120. pero confirms that the gift of the Holy Spirit is not just for disciples but for all people everywhere who believe in Jesus Christ. So ang kaning Holy Spirit no is kanang dili lang ang disciples ang makadawat but katong mga nituo kay All Jesus Christ no. believers. And katong na time gani ano katong ipasulod sila sa like katong kanang simbahan ba? So simbahan. Pero Pero tapos katong after 50 days is nadawat nila ang Holy Spirit. So kanang nag-apoy to ilang mga ulo but dili literal na apoy no as kanang kanang spiritual no kanang katong nag-speaking tongues na sila so mao no so ang ika-15 adlaw dito sa Aperon. At the time sa Aperon, nagkaroon sila og baptism, nadawat nilang Holy Ghost. But that was the time na ninaog sila para isangyo ang pulong sa Ginoo. And ang tanan nga mga disipulo ni si Kristo na himong disciple, and himong apostles, and the apostles started to spread the word of God, kapanganakan para sa mga hintil. Sugod ng Ephesians. Oh, nag-gets that up? Unsang klase ka panganakan, literal na dili spiritual na panganakan. Bukod pasabot sa diha ng atong Ginoong Kristo namatay, wala biya nila ginawa. Ang mensahe na lang ato nga nigawas sa mga bata atong mga 120 at ato ka disciples no is to spread the word of God para maipabahagi pa sa mga natitirang mga Hudiyo nga nasa kilid-kilid dito sa Mediterranean Sea ug sa uban pa nga nasa Mesopotamia. Pero katong time ang plan of redemption sa Ginoo nabuhi na para sa mga Gentiles. Ang mensahe ato para sa mga Gentiles. Open Dili our na para sa mga Hudiyo. Naabri na ba? Abri ng Naabri grasya. na ang Grace Age. Apply na. Naabri na ang Grace Age. Kapanganakan na para sa Grace Age. Ang Grace Age, mga Exodia, is ang Gentiles Age na siya. Dili na siya para sa mga Hudiyo. Apply na ang Oh. Ningana siya ang nahitakot diya sa Pentecost. Mga natatabong aral sa Feast of the Weeks. Okay? Isa pa. So, katulad siya. Then next na. Katulugon ng tanan. Anong mabiton mo? the Feast of the Trumpets. Jesus teaches that the trumpet sound will announce his second coming, gather all believers to himself. Yes, So, mature. kaning trumpet guys, hindi siya literal na maduhog na to. Kanang ano siya, unlike tong sa Old Testament. Kani is kanang ang daghan man kanang ibig sabihin pag mutingog ang trumpet no, ang mensahe, Warning. ang warning, ang kanang pag kanang mag-prepare sila sa ready. may gathering. And ganing trumpet nga kanang gina ni Jesus Christ no, is ang mensahe sa iyang second coming. Para sa mga bride. So sa iyang pagbabalik mo. So confirms that Jesus Christ will come with trumpet sound and believers be united with Him forever. So mao nito kanang uhaon na ta ni Jesus Christ no sa gaya sa kalibutan and kanang sa ganitong Rapture. the marriage supper of the Lamb. So, and describe Jesus returning as a victorious king to judge and establish his perfect
King. Ang kaning Feast of the Trumpets, remember, explain na ni Sister Sandra, ang trumpets is not literal trumpets lang. Kung dili ang matag sound sa ito niya, ay giingon, di ba? It's about gathering, warning, no? Di na. So, para sa mga spiritual nga pagsabot sa trumpet, trumpet is a message. So, ang trumpet nga ginapatingog nila dito sa tanang feast mga igsoon, dili ingon nga kutob lang to sa ritual. Kung dili adunay mensahe nga maabot. Kinsay unang ipadadan og mensahe pinay sa trumpet? Ang bayan Israel. No? Ang Feast of the Trumpet is about, di ba, sa katong about sa peace offering. Ang mga offering sana, mga peace offering. Di ba? About reconciliation. So, ang unang giminsayan ni hining trumpets is ang mga bayang Israel. Kanus ani tingog ang trumpet? Literal ba tingog ng trumpet? Dili. Kanus ani abot ang mensahe sa ilaha. No? Niabot sa ilaha ang mensahe sa panahon ni Isaiah. Si Isaiah ang nagbistulang trompeta sa panahon nila. Isaiah 9:6, for unto us a child is given, the child is born. And the name shall be called Counselor, Wonderful, Everlasting God, Prince of Peace. Mao to ang mensahe niabot sa ilaha. Mao to ang ginaingon nga Feast of the Trumpet sa ilang panahon nila. Apan mga igsoon, nitingog na pud pagbalik ang trompeta sa panahon. Ano sa man? John the Baptist. Siya ang forerunner usab sa atong Ginoong Hesukristo nga adunay ministry ang atong Ginoong Hesukristo. Nitingog balik. Apan kato nga tingog warning o gathering, regathering. Ang purpose ni Jesus Christ, ipadala siya sa Amahan, una nga i-gather ang mga Hudiyo para mutuo o maluwas. Turn hearts to the Father, to the children, and children to the Father. Para mabalik ang ilahang kasing-kasing gugma sa Amahan o ang Amahan mabalik sa ang gugma niya sa iyang makanakan. Apan i-reject nila. Sa diya nga pag-reject nila ang trumpet mga igsoon ni tingog para sa mga Gentiles. Kinsa man? Si Pablo. Si Pablo. Diba? Si Pablo. Sunod ni Pablo, along the way, napamay ni tingog na trumpet para sa tuwa? Messenger. Messengers. Diba? Ang pinakalas sa Laodicea si William Marion Branham para masabtan nato ang kinatibukan sa Revelation. Para ang Godhead masakto ang pagsabot niini. Mauna ang mga trumpets para sa ato ang kapanahonan. Apan naapoy trumpets nga gilaan nga may tabo nga pagtingog pag-abot sa Revelation sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Before niya mo atong Ginoong Hesukristo, nitingog ang trumpet pinag kay Isaiah. Sa diha ang atong Ginoong Hesukristo niabot na sa kalibutan, nitingog ang trumpet para sa iyang ministry. Di ba? Sa diha nga i-reject ang atong Ginoong Hesukristo sa bayang Israel, nitingog ang trumpet pinagi kay Pablo. Nakasulod ang mensahe sa mga Gentiles. Sa diha nga along the way ang pulong sa Ginoo gina-pervert according sa 7 church ages. Di ba? Ang pulong sa Ginoo, grabe ang battle. Grabe ang battle sa pulong sa Ginoo sa tinudan nila. O gina-pervert ni Satanas. O daghan ng mga messenger, grabe ang kamatayon ng iyabot nila. Di ba? Ipagsunog. And even the mga apostol. Mga martyr. Grabe ang ilang kamatayon nila. So karon, sa pag-abot sa panahon mga igsoon nga gi-pervert ni Satanas ang pulong hantod nga gamitom na gyud halos tanan gamay na kay nabilin na ana po'y trumpet nga nitingog. William Marion Branham. Para magkaroon og kaliwanagan sa tibuok pulong Godhead tanan sa major doctrine o para mabuo ang 70 weeks of Daniel padulong sa eternity. Masabtan. Unya karon, siyempre, before niya abot atong gining si Jesucristo, nitingog ang trumpet sa Isaiah, di ba? Bago mo abot ang atong Ginoong Hesukristo, nitingog ang trumpet si William Marion Branham.
para ma-ready ang mga bride of Christ sa pagbalik sa Panginoong Kristo. Nagatipot larawan na ang katong trumpet sa ulahing kapanahonan is para mag-agar ang tanan anak sa Diyos. Si William Marion Branham ang pinaka-last niya great evangelist sa Bible. Pag-abot sa 1990s, ang tanan ng mga great evangelist nangahilom sila. O ang tanan ng mga anak sa Ginoo na hinay-hinay nagkagader. Nagkaroon ng separation time. Katong mga tao na nadasig dito sa great evangelist, no? Nadasig sila kaya nag-perform og healing, nag-perform og mga milagro. Pag-abot sa panahon sa diyan na nangawala ng great evangelist, ang katong mga nagpanasig-dasig, mga ginatawag make believer, nangaluya ko to sila. O karon ang nagpadayon karon, naggawas na karon ng mga tinuod, nga mga anak, no? Nagpadayon sila sa pulong sa Dios. Dagan po ang nalinlang kay William Marion Branham, naging fanatic sila. Ihimo na nilang Diyos si William Marion Branham. Wala na sila nag-abring Bible. Dito na sa booklet ni William Marion Branham. According to Branham, according to Branham, according to Branham na. Una na yung kinabautismo sa pangalan na ni William Marion Branham. Oo. Oo. Diba? Yung anak, naitabo. Pero katong na nahitabo, ngayon nato na naging fanatic sila, nagsugod na to sa separation time. Separation time na to. O kani separation time, nag-evolve ni siya. Hangtod karon sa atong kapanahonan. Karon dili na ta ma-separate pinaagi lang sa ingon na makita na to kanang agi na tinuod ng mga sangyo-sangyo diya, kanang mga hutot-hutot diya, dili na ta mutawanan. Asa man ta ma-separate? Pinagi sa ato ang mga kinayan. Discouragement, di ba? Sa church, mao na diha na ni sulod si Satanas. Ma-discourage ka, malaay ka, ma-disappoint ka, mismo sulod sa church. Mauna ang separation time sa panahon. Pero nitingog ng trumpet, ginagano yung kanya para sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo, sama na sa Ginoo ni Sister Sandra, magkaroon ng catching away. While kita na dito sa kalangitan, naga-celebrate sa marriage supper of the Lamb, ang kalibutan mag-undergo po do Revelation. First Revelation, ang sunod Great Revelation. Pag-abot sa kanisya, magbabasa mo na siya dito sa Revelation, di ba? Magkakaroon gihapon og trumpet sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Kinsa man kauban niya na kita. Para i-judge ang kalibutan. So daghan ang trumpet mga igsoon nga kinapasabot. Ginagamit siya accordingly sa kakanahonan. Dili tanang tingog sa trumpet sumalagi ko sa sarda pareho dili. No sa ila literally nagtingugan tapos na yung pot ay sa salida man ito today. No, sample lang ba? Kalay-lahi ba? Nanagani no? No, yan na. So, per century mo na. Tunay yata. No? So, nasabtan na ito ang kalay-lahi na tingog sa trumpet. No, tingog siya sa kalay-lahi ng kapanahonan. Okay? So, tanda na ito ang Pentecost. Ano kayo na mensahe? No? Ano kayo na mensahe? Tara po, ikaw naman. Last na, tabernacle na. Atonement pa eh. Malang tabernacle na una. Oh, day. Atonement na, last na eh. Jesus Christ fulfilled the role of the high priest, becoming the perfect mediator between God and the people. So sa atonement man no is kato sa Old Testament is ang katong high priest is musulod sa tabernacle para magana ano. And kita sa itong panahon karon no is kanang na nato to ginabuhat because kay nanamon si Jesus Christ no kanang magampo ganita is atong ginaingon na kanang tanan kinasaad na ko sa itong Ginoo pangalan sa itong buhay ni ay sa itong Ginoong Kristo. So mao to naging mediator siya and katong the time na is katong rag natunga tong veil, tama ba? Kinuha tong veil.
Mao tong kanang dili na nato kailangan kanang dili na nato kailangan magtakod sa tong nawog and kay ang sala man sa tong tanang pagampo is si Jesus Christ naman no. So kato, unlike the yearly animal sacrifice, Jesus Christ one-time sacrifice on the cross give complete permanent forgiveness for all sins. So ang sa Old Testament magud is ang kanang kabayaran nila sa ilang mga sin is kanang mag-sacrifice sila ng animal, pero ang sa atong panahon karon is si Jesus Christ man ang gi-sacrifice sa cross sa Calvary. So mao to is dili na nato to siya ginabuhatan kanang permanently is kanang nabayaran atong and napasaylot na sa atong salanon sa pinaagi sa kanang dugo sa atong Ginoong Jesucristo, and confirms Jesus Christ is the ultimate fulfillment of the Day of Atonement. His sacrifice never needs to be repeated. So kato is pangkalahatan permanently ang forgiveness. So the mediator po doon so gingon dito sa katong ni Dirt na katong one God and one mediator. So sa 1 Timothy na ang dili na to kanang kailangan na kanang ipahatod I-confess sa pare. i-confess sa pare atong mga sins. Dili ka basta kanang ginabuhat sa mga nag-confess sila sa Kristo at atong ginabuhat is sinasakat na nato sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Wala nang ibang i-sacrifice. So, connected siya dito sa katong sumala sa kingon ni Sister Sandra. So, gala ko kamay na kay susog. Katugan ning remember sa Day of Atonement, kinahanglan ang pare i-make sure niya nga nagit sa altar, sa incense. Nadala, di ba? Nagingon kanina nga nagasilbi siya na veil para ang tao direct nga makita sa Diyos, kaya ang presensya is grabe ka balaan. So in order para makuha to siya, ma-fulfill to ni Jesus Christ, kinahanglan ang kamatayon ni Jesus Christ. At the time nga atong Ginoong sa Jesus Christ namatay sa krus, natunga to siya. Nagatipot larawan nga kita nga mga Christian or kita nga mga paras Gentiles magtotoo sa atong Ginoong sa Kristo. Open na ang pagkampo, open na ang presence sa Ginoo at any time. Wala na siyang barrier. Di na kinahanglan ang kanang human nga mag-intercede sa itong pagkampo, kundi kita direct na tama makampo. Diya sa ato ang naman nga sa langit, nga sa ingon ni Sandra o Mr. Sandra nga, ang tanan itong pagkampo, iagi, pasangan nato sa itong Ginoong Jesucristo. So ang itong pagkampo na ito, naka-address kay Father Jehovah, pero ang mudawat ni Ana, si Jesus Christ. Murabang kung may nagpanalang sulat. May nagpanalang sulat, pagkapunta na sa sulat, naanay-tigwa sa sulat, di ba? Kung sa kaset ka sa mga kaharian, dili na yun ang katong king may wato dito para iyapang dili. Naanay tigwa sa masulat dito. Kanya bago na dito nga dalon dito ang katong mga scroll mo na, di ba? Bago na siya ingon niya yatag sa katong king, kinahanglan sa laon sana sa iyang tigwa niya. Unsay mensahe niya to, unsay wato kung angay ba ni nga wanong sakit to bago ning kunani ning ana gani mao na ang trabaho sa atong Ginoong Jesucristo. Siya musala ug una mo mudawat ang receive sa atong pagkampo yan ang salaon, and that's the time yan ang intercede dito sa Dios. Nga ato ning tubagon ang pagkampo ni Sister Ethel kay kini nakita na ko siya kasing-kasing unay ni nana, di ba? Mao na ang iyahang kanang kahimtang sa atong Ginoong Jesucristo dito. So, mao lang to ang isa sa mga I think kumanata. So, ang last is the Feast of Tabernacles. So, Jesus is the ultimate tabernacle. God came to
live among people, and now He lives in those who believe. So this feast is about God's presence with us, says that presence is now inside believers. Christ living in our hearts is the true fulfillment of the feast. So, ang atong kasing-kasing is diraan na kanang nagapuyo atong Ginoong sa Kristo ang tatlo. No, so dili na kanang katong magbuhat tag kubo-kubo para kanang dito tamag kanang gather. But gingon sa Romans bato-bato. Do you know that we are the temple? Yes, temple. We're the living temple of God. So, Living temple. Your time, no? This is the final fulfillment of the feast. Oh, diretso na ta, prayer na God kami. will live with His people forever. Okay? No temporary boats. Perfect, ha? Feast of Tabernacle. In the Old Testament, no, gitawag siyang kubol. No, kining kubol, no, kinanglan buhaton isa per family. Remember, ang ministry nagasugod sa pamilya. Yes. Na itong Ginoong Hesus Kristo. Per family to family. Even ng mga disciples, pamilya yun ang ginagawa nila. So, kini mga iso ni kubol tipon-larawan sa siya sa templo. No? So sa unang panahon, even dito sa Jerusalem, nagabuhat silang kubol, no? Feast of Tabernacle. But later on, sa diha mga itong Ginoong Hesus Kristo mga ison, nagsugod na yung earthly ministry niya. Sa diha ka napasangat na kining tabernacle sa spiritual nga pag-aplikar din mga ison. No, dapat natong hinumduman nga even Jesus Christ sa diha nga siya nakakita siya sa templo nga hugaw na katong binuhat nga templo. Nagingon na nga itong Ginoong Hesus Kristo, ako magbuhat og templo sulod sa tulo ka adlaw. Gingon niya. Unya pagkauman nasa isumpa dito. Nga trip sa alternative. Victory. Unya gingon niya sukat karon adlaw kaning victory di na ni mamunga pa. Ug mamatay na kini ang victory is ang bayan Israel. Nagkaroon og spiritual death ang bayang Israel and nagkaroon sila og blindness. Karon ang katong templo nga dapat supposed to be ilaha tong sambahanan nila nga dapat sacred sagrado to ilaha naman tong giugaw-ugawan. Mismo ang mga priest o kay priest dito mga corrupt naman. So kato siya wala na to'y halaga para sa amahan. Ugaw. So gikinahanglan nga mabuild ang spiritual temple nga sulod sa tulo ka adlaw yatong i-build. In what way niya na-build? Pinaagi sa iyang kamatayon. So katong tabernacle wala dili na to literal kay nga naman i-build naman sa atong Ginoong Hesus Kristo ang spiritual temple which is asa to gibutang ito pabagyapon to gawa silang kanimalay no. Sulod na sa atong mga kasing-kasing. Sumara sa gingon ni Sister Sandra, or we are the temple of the Holy Spirit. Holy God. No? So karon ang katong tanang mga feast no nga ginabuhat dito during sa Feast of Tabernacle diri na to sa atong kasing-kasing naga-fulfill ang mga feast. Ang katong mga foods dito puro na spiritual. Magiging mahimo la or magiging kanang kahimayaan or mahimo to siya kanang magkaroon siya halaga mga igsoon katong feast mga igsoon spiritually kung atong ginakinabuhi. No, kung mo gitong gina-intake nato sa ato ang panabot, mo atong gina-intake nato sa atong kasing-kasing, ang mga pulong sa Ginoo nagkakaroon og piyesta sulod sa kasing-kasing. And kana na time mga igsoon, during the time sa ila ang mga priest no or high priest nagato sa ilang kubol para magsangyaw sa pulong sa Ginoo na nakikisiusa sa ila. Karon mga igsoon, dili lang ingon literal mga igsoon nga nakikiusap mga igsoon in physical no ang Ginoo dili in spiritual. Dili lang nga tong Ginoong Hesus Kristo ang nakikiusa sa tuwa ni Puyo sa tuwa maging ang ganal na espiritu sa amahan ni Puyo usab sa tuwa. Mao na siya diya nakakaroon ng Feast of Tabernacle or temple.
Ang tabernacle, kalaunan itawag templo. Kalaunan, ang templo itawag sa spiritual na pagkatawag, which is na nasa to, or we are the temple of the Holy Spirit. Diri sa kasing-kasing na to, ibutang ang templo ng Igsoon. O diri nagpuyo ang ato ang Diyos, sulat kami ng isang Kristo. Glory to God. Final word. So, I hope no nga kanang naagyan po yung nasabtan kay first time na ako din ka nang mag-share o ka nang ingani ka lalo na word no, so ka nang medyo dili pa kay siya ka nang master something. Pero kato no is I hope na naay nasabtan ang matag isa sa tuwa no, so Dahil lang, alam ko yung okay. Alam ko yung short na kwan. Sige, balik na dyan. Thank you na daw, thank you. Thank you rin sa kanina. Ubay-ubay naman na nakakwan, diba Sister Regine? So this is part nga sa atong training na to. And gusto na ko ipagod sa inyo tomorrow or on Sunday after lunch, tagong ta. So magiging start na ni para sa atuang joint fellowship. And